Patuloy na ginaw nararamdaman sa Metro Manila, inaasahan pa rin yan hanggang sa buong linggong ito dahil pa rin sa umiiral na matinding amihan at nagdudulot din na makapal na silay na magbubunsod ng malawakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Nalalabi ng Visayas at Mindanao, makakaranas din ng mga moderate and some heavy rain showers, bunsod din ng umiiral na sepestra. At unang pambungad agad sa space weather observations, inaasahan daw ang G2 geomagnetic field ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, January 3, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 11:40 na ng magtatanghaling tapa. Giniginaw ba kayo tuwing madaling araw? Well, dahil nga po sa malakas na daloy na ngayon ng ating amihan at inaasahan nga po natin magiging mas maginaw pa yan ang inaasahan natin itong linggong ito dahil ito po yung magiging pinakamalamig na magiging temperatura natin ay January ngayong taon. Hindi na po bago yan dahil mga nakarang taon ay madalas ay January talaga bumababa ang pinaka lowest temperature natin. Kung babalikan natin yung ating PIMO weather station sa ating all-time records para maalala nyo po ang naging pinakamababa na temperatura namin noong January ay bumaba sa 22.3 degrees Celsius po yan noong 2025. Yan, pinakamababa ang naitala. Ayan, 22.7 degrees Celsius po ang naging pinaka-lowest po yan na naitala. Halos huling araw pa yan ng January ha. Yan, lowest of 22.7 degrees Celsius. At sa ating iba pang data ng ating NOAA Climate Report for year 2025 ng January, kung babalikan natin, ang lowest temperature na naitala ay 22.3 degrees Celsius. Yan yung pinakamababa na naitala sa amin sa Caloocan nung nakaraang taon. January din po yan. Lowest po yan na naitala. So, ito po yung data for January po yan ha, ng 2025 nung nakaraang taon. So, 22.3. So, yan yung pinaka-lowest na naitala sa amin dito sa Caloocan. So, expected yan, ngayong buwan ay makakaranas tayo ng mas mababang temperatura po ngayon, gaya di nung nakaraang taon. So, hindi na po bago yan. Hindi na po bago yan sa ating recorded data dahil taon-taon. 2024, kung babalikan din natin, ay nakapagtala kami ng lowest of 22.2 degrees Celsius. Ayun, no? Noong year 2024 po ito, January 18 naman ito. Ito yung pinakamababang temperatura na itala namin last 2024. 22.2 degrees Celsius. Tapos, last year, 22.3 degrees Celsius. Ang pinakamababang naging temperatura namin sa Caloocan. Yan yung magiging pinakamababa. So, mga gantong mga araw, asahan natin magiging mas mababa pa ang ating magiging temperatura sa Metro Manila. And then, pagpasok yan ng February, ay unti-unti, dahan-dahan, tataas-taas na ng konti yung ating temperatura. Yan, papalo na yan ng hanggang 24 to 25. Yan. Then, magpasok na ng March, dito na medyo magiging mas maalinsangan na tayo unti-unti. Pagpasok yan ng katapusan ng February, dito medyo magiging magiging maalinsangan na tayo unti-unti, magiging maalinsangan na tayo dahan-dahan. So kung titingnan natin yung summary, ay makikita po natin ang magiging average temperature natin na magiging mas highest. Mararamdaman na natin mga katapusan po ng February yan. Yan. Ito ay base sa mga nagdaang taon po yan. Pero makikita nyo po ay halos ganon o pare-pareho ang nagiging pagbabago ng klima natin. Mga bandang katapusan ng February, usually nagbabago na po o tumataas na po yung ating air temperature. Then magiging mas maalinsangan na tayo pagpasok ng Marso. So, i-enjoy natin ngayong January hanggang February. Medyo mag-enjoy po tayo dahil 2 buwan na lamang o halos 1.5 buwan na lamang
na mai-enjoy natin ang lamig ng dala ng amihan dahil sa katapusan ng February, unti-unti ay mamamaalam na unti-unti ang ating amihan para mag-giveaway naman siya sa klima natin na hot dry season. So habang malamig ang ating temperatura. So sa atin namang lagyan ng panahon ngayon, nakikita natin na walang gaanong lightning strikes tayo na detect, pero inaasahan natin may mga lightning strikes sa may bandang katimunan ng bansa. At so far sa ating dashboard, meron tayong 5 lightning strikes. Pero sa real time yan, mga around 300 yan. Dahil may mga after lightning strikes pa within 2 hours ago. Lalo na sa may bandang Visayas at Mindanao po. Lalo na malawak po yung boundary ng shear line natin. Umaabot hanggang Palawan yan. Kaya yung mga pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang South Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan po yan tuloy-tuloy this weekend. At makikita natin ang mga water vapor usually concentrated sa may bandang Bicol region. Yan. Ingat na lamang po sa mga kalat-kalat na pag-ulan. So sa thunderstorm advisory natin, care of Pag-asa nakataas sa area ng Visayas. Well, very obvious naman po. Kasama na ang ilang bahagi ng Negros Oriental, kasama na ang Naga sa bandang Manila, City of Naga, Toledo, sa Cebu, yan. Kasama na po ang Mandawi, all the way ay kasama po sa magkakaroon daw ng mga localized thunderstorms. 1 to 2 hours daw ang expected nito. So, hanggang sa Mactan at Cebu na po yan, San Fernando hanggang Cebu nga laraw yan, ay magkakaroon ng mga localized thunderstorms. At within 30 to 1 hour daw, o 30 minutes to 1 hour daw ang magiging duration daw nito. So, 1 to 2 hours ang persisting ng forecast nito. So, keep monitoring at mag-iingat na lamang sa posibleng pagbaha kung sakaling biglang buhos ng malakas na ulan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Very obvious. At despite na medyo umaraw-araw, pero gloomy ang paligid namin at mababa ang temperatura. So, kahit nakapatay na po yung exhaust fan namin, ay ramdam ko pa rin ang lamig ng amihan. So, ganyan po kababa ang temperatura natin. Dahil kung titingnan ko sa aking weather station, pinakamataas na so far 29.2 degrees Celsius. Sa indoor namin ay 27.3 degrees Celsius. So mababa at medyo medyo comfortable yan sa atin sa mga kababayan natin. Comfortable yan. Pero sa ibang bansa, para sa kanila yung 29 o 27 degrees Celsius, warmer na sa kanila yan. Pero sa atin, medyo cold chill na sa atin yan o comfortable na temperatura. Sa lowest temperature na itala na ka-weather station, kininang 12 o'clock na eksakto ng madaling araw. Pinaka-lowest ang naitala sa amin sa Caloocan, 23.6 degrees Celsius. Hindi kagaya kahapon, pinakamababa ang 22.6 degrees Celsius ang pinakamaginaw na itala sa amin. At lumalabas yan na ang pinakamababa ngayong buwan. So, expected mas bababa pa yan. Tingnan na lang po natin kung may mas ibababa pa sa 22.6 degrees Celsius. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung may ibababa pa po yan mga folks. At kahapon, pinakamataas na sa amin ang 28.7 degrees Celsius. Ang pinakamataas na temperatura kahapon ito ng umaga at 11:34 a.m. At sa ating heat index, well, very obvious, napakababa niyan. 33.5 degrees Celsius lamang ang naging heat index namin sa Caloocan. So, wala tayong magiging forecast muna ng heat index dahil napakaginaw ng ating paligid ngayon. So, hindi tayo muna mag-heat index. Siguro, pagka mga katapusan na siguro ng February, siguro tayo magpo-forecast na para yan ay magiging transition kasi ng pagpasok ng hot dry season sa susunod na buwan. Sa PX systems naman, in past 24 hours nangunguna sa napakamaalinsangan, nasa Zamboanga Peninsula na 33.5 degrees Celsius. At sa Baguio City, grabe ang lamig sa kanila, 14.6 degrees Celsius ang napakalamig na temperatura sa Baguio. So asahan natin mga nasa around 12 degrees Celsius yan or maaring mas mababa pa sa bandang Atok, Benguet. So kung babalikan natin ang PA6 in past 24 hours, titingnan natin yung mga area na naging pinakamaginaw. Mula Baguio City 14.6, sumunod ang Basco Batanes 16.2, Calayan Cagayan 18.6, Itbayat. So mapapansin natin mga bandang norte. Yan, hanggang bandang Kasiguran, Aurora ay nakatala sila ng napakaginaw na 19 degrees Celsius po.
Sa Quezon City, sa Science Garden site o Pag-asa Office, 22 degrees Celsius na pinakamababa na naitala sa kanila sa Quezon City. So, pinakamababa kumpara sa amin sa Caloocan. Yan, 22 degrees Celsius kay Pag-asa. So, sa amin, 22.6 degrees Celsius. So, napakaginaw po since kahapon ang naitala. Mapapansin natin bukod kay Pag-asa ay ang lawag din ay kasabay ni Pag-asa na pinaka-lowest temperature. And then, pumalo na kagad sa Infanta Quezon na 22.4. Catbalogan, 22.5. Then, Clark A Base ay 22.6. So, kasama na ang sa amin sa Caloocan na pareho kaming may 22.6. Sa Clark A Base na pinaka-lowest air temperature na naitala. So, banda rito sa may malapit sa dagat, medyo bahagyang mataas ng konti na mas malamig naman kay Pag-asa na 22 degrees Celsius sarado. Sa ating outside humidity naman ay meron tayong 74% katamtaman at bumaba ito ng 3% since last hour. High pressure area tayo na 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So minimum low tide tayo o minimum sea level pero delikadong pumalaot sa hilagang bahagi ng bansa. Malakas po ating amihan dyan at asahan ang matinding alon dulot po ng daloy ng malakas na hangin ng amihan po. At sa boundary ng Shayline na kung saan malakas ang salubungan ng Easterlies at amihan, malakas po magiging swelling ng alon natin dyan. Mag-iingat po dahil may mga nadidisgrasya na po tayo na mga kababayan at mga na-stranded na naman na mangingisda dyan sa may bandang West Philippine Sea. Ilang beses na natin sinasabi, delikadong pumalaot dyan dahil po malakas ang alon, dulot po ng malakas na hangin ng amihan. So bago lahat ng yan ay tingnan muna natin dahil meron tayong bagong papasok lang kaninang 8:07 AM ng bagong alert ng geomagnetic field. Sa ngayon ay KP index of 5 ito, minor naman ito sa NOAA scale, pero asahan o posible pang umabot ito ng G2 geomagnetic field o KP index of 6 ngayong araw. At ang impact nito as usually yung primarily forward 60 degrees geomagnetic latitude. So titingnan natin sa burst ng haring araw, makikita po natin dito. Yan. So makikita natin sa LASCO, maging yung solar wind above normal po yung ating wind speed. So nagkakaroon tayo ng above normal speed at nagmo-moderate ito. So malakas ang acceleration dahil may nakatutok sa atin sa Earth ng sunspots na gaya na lamang ng AR4323 at 4325. So normally ay mayroong nag-arrive na CME sa Earth. Although yung ating sunspot medyo moderate, 122.24 yung kanyang sunspot number. Hindi ganun kalakihan, hindi naman ganun kaliitan din. So, magkaroon tayo ng at least sa moderate lamang na geomagnetic field pero wala naman tayong X-ray flux na umiiral. Bahagya lamang gumalaw yung photon flux. So, yung expected natin, minor G5 na KP index, ayan. At taga-unsettled ito ngayon as of 8 o'clock nga po ng umaga, ngayong araw. At asahan natin na nasasalo naman yan ng ating magnetosphere. Siyempre, distorted nga lang ng bahagya. So, meron tayong inaasahang auroral activity. Ito yung latest ng view ng auroral. So, mas kita sa Northern Hemisphere. Yan, more than 50%. At yung ating propagation ng radial velocity, inaasahan natin ay medyo mag-factorate po ang pagtaas niyan. Naglalaro sa 500 to 600 km per second. Dahil medyo mayroong direct o merong tayong direct CME, although hindi 100%. Makikita nyo po dito sa animation na at least medyo lihis naman sa Earth pero may mga outer siya na wind band na tumatama sa Earth. Ayun, no, yung outer solar wind medyo tumatama sa Earth. So nagkakaroon tayo ng fluctuation impact sa atin sa mundo. So medyo hindi naman masyado crucial yung event na ito pero at least may idea tayo na nagkakaroon tayo ng geomagnetic field. So, meron tayong 50% chance of radio blackout between January 3 to January 5 ngayong taon, ngayong buwan na ito ng 2026. So, at least medyo may idea tayo mga folks. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:22 AM at lulubog po ito mamayang 5:39 PM. At kauna-unahang full moon ngayong year 2026, ngayong araw. Naka-full moon po tayo, 100% illuminated. Although medyo hindi matatanaw dito sa Metro Manila dahil masyado tayong maulap. At mamaya pa po ito magmo-moonrise. Yan. Magmo-moonrise po ito mamayang hapon, 5:26 PM at kinabukasan na ng umaga,
ng 6:57 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang bukas na Linggo, ay magiging partly cloudy pa rin ang maghapon natin. 100% chance na ng pag-ulan, maaring hindi dito sa Caloocan or maaring kagaya kahapon, mga light to moderate rain showers hanggang bukas yan ng Linggo, pero mababa daw ang chance ng prediction o forecast ay 3% lang daw. Pero isolated ang magiging pag-ulan bukas yan ng Linggo. High sa lowest temperature expected maglalaro 26 to 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 23 degrees Celsius na lowest. Well, epekto yan ng amihan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makita po ang grabing lawak pa rin ng broad ng shear line na ito na nag-extend hanggang Palawan. Ayan. Hanggang southeastern Luzon. Ito po yung broad ng extension ng shear line. Napakalawak po ng shear line na ito. Kaya makikita natin nagiging maulan hanggang bandang Bicol region at Eastern Visayas. Ganon din sa bandang Palawan, asahan din ang mga pag-ulan. Yan, buti na lamang medyo lumayo ng distansya ng konti yung boundary na ito ng malawakang pag-ulan na ito dyan sa may bandang West Philippine Sea. So, ang Kalayaan Group of Island ngayon ang nakakaranas ng grabing ulan. Ingat na lamang sa mga pagbaha. Sa Northern Luzon naman, very as usual, magiging maulap po ang buong bahagi ng silangan ng Northern Luzon. Although partly cloudy to mostly cloudy din sa kanluran, at least dito hindi masyado, pero patuloy na magiging concentrated na maulap ang paligid, lalo na sa matataas na lugar, sa Benguet at Baguio. Halos mahamog kayo ngayon dyan, so ingat po sa mga umaakyat pa rin ngayon at mga bumababa mula Baguio dahil inaasahang mababa pa rin ang inyong magiging temperatura dyan. Hanggang Pangasinan na yan, hanggang Central Luzon na magiging maulap at most of west portions ng Zambales. Sa Cagayan Valley, very cloudy po tayo. Yan, oh. At dahil sa patuloy na malawakang shear line, ay umaabot yan hanggang bandang Bicol region na makakaranas ng maulang panahon, maulap, at kalat-kalat po ito na may localized thunderstorms. Pero patuloy ang dama ninyo ng amihan hanggang dyan sa may bandang Bicol region na po yan. Nararamdaman na nga sa may bandang Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol region ang lamig. Although kasama din ang pag-ulan, kaya maa-amplify yung lamig, kaya ingat sa mga biglaang pagbaha po anytime. Yan, kabilang na ang Catanduanes, Legazpi, Sorsogon at Eastern Visayas naman mula sa buong Eastern Samar, Northern Samar, kasama na pababa dyan sa may bandang Tacloban patawid ng Leyte. Nalalabi ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon, Masbate. Yan, kasama po yan na magiging maulap at kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog kabilang na ang Mimaropa area na binanggit natin kanina. Sa Calabarzon at Metro Manila ay kagaya ng mga nakarang araw, magiging gloomy tayo at pagdating na hapon, inaasahan natin bigla ang magkakaroon na naman tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon o sa gabi, kagaya ng nangyari kahapon at noong isang araw. So be prepared sa payong anytime mga folks, dahil makikitang very gloomy concentrated tayo ng shear line. Sa bahagi naman o nalalabi ng Mindanao ay magiging maulap at kalat-kalat din ng moderate to heavy rain showers ang buong eastern at southern Mindanao. So kasama na ang buong Davao region na po yan. Yan, kasama na ang Sorsogon mula General Santos, Sarangani, pataas na yan ang Sultan Kudarat hanggang North Cotabato. Sa Davao City magiging maulan din tayo, kasama na ang Davao del Norte at Compostela Valley. All the way kabilang na ang buong Canaga area, bababa ng Surigao del Sur, Hinatuan, Bislig, hanggang diyan sa may bandang Bangaga at Caraga area. Sa Northern Mindanao, kalat-kalat din ang pag-ulan, lalo na nga po dyan sa may bandang Agusan del Norte hanggang Camiguin. Magiging maulap din ang bahagi ng Cagayan de Oro at papasok ng bandang Lanao del Sur at Lanao del Norte. Gloomy at kalat-kalat din na may localized thunderstorms ang aasahan. So handa na lamang sa payong anytime. Dahil magiging scattered po ang pag-ulan natin dahil sa surface trap na umiiral dito. So maaaring magsa-surface trap yan at mag-intertropical convergence zone anytime dahil mainit ang temperatura sa around the Indonesian Peninsula. Asahan ang malawakang surface trap anytime this week. Sa bandang Zamboanga Peninsula naman sa kanluran ay kasama maging sa dulo po ng Basilan at Holo-Sulu. Magiging kalat-kalat din ang pag-ulan sa inyo dyan. Although mga moderate ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Zamboanga del Norte at ilang parte ng Misamis Occidental at Zamboanga del Sur. Sa Sibugay, sa Zamboanga Sibugay, magiging maulap at mga isolated din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So very gloomy tight, isolated ang showers ang magiging maulan sa katimugan ng bansa. So asahan din kabilang na ang buong Eastern Visayas at Southeastern Luzon ha. Ingat po sa mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa anytime.
Ganon din dito sa Metro Manila at asahan ha, anytime na magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan kagaya kahapon at nung isang araw. Dahil kung titingnan natin sa water vapor, napakataas ang water vapor natin. Pagitan ng shear line na ito, ayan o, kitang-kita naman po yung pagitan. Ito po yung daloy ng amihan natin, malakas po ang daloy niyan. At yung init dito sa silangan na natin na nagsasalubungan dito, asahan ang mataas na water vapor kasama na sa Metro Manila, buong Southern Luzon, pababa na yan ng Mindanao area. So kitang-kita naman po yung kapal ng water vapor dahil po sa salubungan ng init at lamig na ito sa Hilaga at sa silangang Dagat Pasipiko. So wala naman tayong binamatayang sama ng panahon, pero mataas po yung ating accumulated na favorable wind shear dito sa may bandang katimukan ng bansa. Very obvious naman po yan dahil sa umiiral na shear line natin at mababang atmospheric pressure sa pagitan ng yan. So matinding mga pag-ulan po ang aasahan natin. At base naman sa tropic hazard, ilang beses natin sinasabi, alongside ng shear line ay mayroon tayong above average rainfall na iiral hanggang sa buong Visayas at Mindanao. Ayan o. Hanggang January 20 daw po yan. So magkakaroon tayo ng mga pag-ulan po nitong buwan ng January dahil sa epekto po ng shear line. So hindi po yan monsoonal rains, yan po epekto po ng ating shear line po. Hanggang sa huling linggo po yan ng January 20. So malinaw naman po dito sa ating global tropic hazard mula mismo sa NOAA. So wala tayong magiging concern muna sa sama ng panahon. So diretso agad tayo sa ating ulat tindol kaagad. Nakita natin ay kalmado naman ng ating seismometer. Yan, as of 12:30 na po ng tanghali, makita natin na medyo nagiging noisy lamang. So mukhang may nadetect na malakas sa pag-alon na naman ang ating karagatan. So medyo nagiging noise ang aking seismometer. So normal po yan. Hindi mo pipigilan ang noise ng alon ng dagat. At mula sa data feed naman ni PBOX, ito na-filter na po ni PBOX yung data. So salamat naman po. Hiniwalay na nila yung last December at January 2026. Mula kanina madaling araw, dalawa kaagad ang na-detect o na-record na magnitude 4+. Mula kaninang 12:45 AM sa Governor Honoroso na naman ng Davao Oriental, may magnitude 4.0 po dyan. 23 km epicentral depth na ganap ito, eksakto 12:45 po kaninang madaling araw. Pangalawa, dyan sa bayba ng Balut Island naman, although malayo na masyado ito, pero na-detect ito as magnitude 4.6 na may lalim na epicentral depth na 148 km depth. At since halos sa Indonesian Peninsula ito, pero pinasok ito sa listahan ni PBOX, so ika-counted pa rin po natin dahil officially po yan mula kay PBOX. So mula kanina madaling araw hanggang ngayong 11:55 AM ay tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks at mapapansin natin patuloy pa rin ang aftershocks o mga pagyayinig sa Bogo, Cebu. So hindi na to aftershocks, malamang mga sunod-sunod na po ito na cluster na mahihina at katamtamang pagyayinig. So mapapansin natin marami na kaagad ang mga pagyayinig dyan sa paligid ng Bogo, Cebu. So kung kukunin natin yung area na ito, mapapansin natin meron na kaagad na 11 na magnitude 1 pataas o between na earthquake ang na-detect agad sa paligid ng Bogo, Cebu. So mag-ialisa pa rin po tayo sa mga taga-Bogo dahil patuloy pa rin ang mga pagyayinig dyan. Sa Surigao naman, ganun din, lalo na sa bandang Surigao del Norte, ang bilang dyan ay 13 na mga pagyayinig. Sa bandang Manay, Davao Oriental naman ay nasa 7 na lindol naman ang naitala. So mapapansin natin ay patuloy pa rin na yanigin ang paligid na yan at dito naman sa Luzon ay ang bandang kanluran ng Zambales, meron na kaagad mga 5 at sa paligid ng bandang Occidental Mindoro at Batangas, sa area na yan meron na agad total of 9 na earthquakes. So mukhang yanigin at tuloy-tuloy pa rin po yung mga mahihina at katamtamang pagyanig. Mag-iingat po ang lahat at madami-dami na kaagad ang nagre-register na lindol kaagad. So bilangin natin gamit ang ating historical earthquake since na-filter na po ni PBOX. Yan, since January pa lang naman, pwede nating bilangin dito sa all ay nasa total of 82 na po ang ating mga lindol. 76 dito is magnitude 2.0 pataas, 5 sa magnitude 4 at isang magnitude 5.0. Yan, yun yung nandito yan sa may bandang dulo, yan Yan, sa may bandang dulo ng Jose Abal Santos, Davao Occidental. Malayo naman siya pero unang magnitude 5 kaagad natin ito sa listahan ni PBOX. At sa unang hydrological natin sa water dam ngayong taon, unang month ng January 2026,
Hindi natin maintindihan bakit until now si Ipo Dam ay patuloy pa rin na nakabukas ang kanilang mga gate since December. So, sana ma-explain ito ni Hydrological. Wala tayong idea kung bakit. Kung mapapansin natin, wala siyang rule curve elevation at so far hindi naman umaapaw yung kanilang water reservoir. Although halos magwa 101 meters din ang taas nito, so halos paapaw na din. Kaya siguro nag-release ito ng sobra-sobra. Pero since December pa sila naglalabas, so hindi natin alam kung bakit. Yan ba idulot ng pag-ulan sa Hilaga dyan sa may bandang Cagayan Valley? Well, posible po. Dahil patuloy pa rin ang shear line sa bahagi ng yan. So baring tuloy-tuloy na pag-ulan na nakokolekta na tubig at naiipon sa Ipo Dam. The rest naman ay normal naman, pero yung mga critical water level na Ambuklaw, San Roque, Pantabangan at Magat Dam ay so far may consider na normal pa rin yan, although nasa water critical level ito. So expected natin yan at normal pa rin naman ang ating water reservoir. Yan. So wala naman magiging problema. Yung warning below na yan, although critical yan, pero since nagbawas kasi sila ng tubig sa bandang Bagat Dam at Angat Dam, ay considering normal po ang water level natin at wala tayong magiging problema. So sa mga ibang data natin, gaya na lamang ng El Nino La Nina monitoring updates, wala pa po tayong latest updates, so antay-antay muna tayo magkaroon ng panibago. Yan. Pero malinaw po yan sa huling forecast natin, inaasahan natin, babalik ulit sa pagiging neutral ang magiging epekto ng ating sea surface temperature. Magiging neutral ulit siya. Starting ngayong buwan po na ito, so asahan po natin at makikita natin dito mag-neutral uli yung sea surface temperature. Ayun, no? Medyo nag-neutral uli siya. So, kung mag-neutral yan, at least wala magiging bagong epekto niyan sa ating klima dahil magno-normalize naman po siya o mag-neutral. Yan. Wala tayong latest update, so maging sa global mean temperature natin, for year 2026, wala pa pong latest update sa ngayon. So, antayin po natin yung update for seasonal temp. Yan, tingnan natin. Wala pa pong latest for 2026. Wala pa. So, antay-antay na lamang po natin yan mga folks. Yan. So, wala pa pong latest update para sa latest na ating global temperature. Kung bumababa ito o tuluyan pa rin tumataas. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Sabado, January 3, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikatlong araw ng January 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang natin sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Well, as usual, magiging malamig pa rin tuloy-tuloy po, pero tuloy-tuloy din tayo makakaranas ng shear line rainfall showers. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.